Alright mga kalakbay, ikaw ba ay nagpaplanong bumili ng motor ngayong bear months? Bibigyan kita ng 15 na dahilan kung bakit Tio Gear S ang dapat mong bilihin. Mga kalakbay, hindi siya malaki, hindi siya maliit, tamang tama lang, 125cc. Ito ay swak na swak para sa akin. Okay, so mga kalakbay, unang-una, kaya ako nagustuhan ang motor na ito dahil ang motor na ito ay automatic na. Napakadaling patakbuhin, isusi mo lang at pindutin mo yung push start. At the same time mga kalakbay, kung hindi gumana yung push start, pwede rin siyang kick start. Ito mga kalakbay, no? Ang nagustuhan ko talaga dyan ay yung may push start, the same time kick start. Kaya hindi ka talaga mahahassle sa kahit saan ka magpunta, hindi ka maangamba kasi meron kang option push start and kick start. Pangalawa mga kalakbay, kaya ako nagustuhan ng motor na ito dahil meron na siyang charging port. Kita nyo naman ito, pwede kang mag-charge dyan mga kalakbay. Napakaganda nito kasi tayo yung nagbablog, palagi natin ginagamit ang GoPro tsaka cellphone. Hindi ka na mahihirapan kasi pag ubos na yung battery, pwede kang mag-charge. Kaya naman sa motor na ito, automatic. Hindi ka na mahihirapang pumunta sa isang lugar para magtagal doon kasi habang nagdadrive ka, wow, nagcha-charge pa ang iyong GoPro at saka cellphone. Kaya napakaganda ng motor na ito mga kalakbay. Pangatlo mga kalakbay, kaya natin nagustuhan ang motor na ito dahil meron siyang double hooks. Kita nyo naman mga kalakbay, ito yung tinatawag nila lalagyan ng gulay, no? Lalagyan ng plastic. Pag may binili ka, pwede mong isabit dyan. Hindi lang po dyan sa harap, pati rin sa ilalim ng upuan ito. Dito malapit, meron na rin siyang hooks, double talaga. Premium na premium ang dating, astig talaga, kaya nagustuhan ko to. Alright. Pangapat mga kalakbay, ang motor nito ay meron ding stop and start system bottom. Ito mga kalakbay, yung kapag ka nagdadrive ka, halimbawa ganito, tumigil ka ng 2 segundo lang, kahit 2 o 3 segundo, titigil ng kusa ang iyong motor. And then afterwards, kapag under na, pindutin mo lang yan, no? And then na-under ka na. Kaya ang ganda talaga. Panglima mga kalakbay, maganda po ang motor na ito sapagkat ang kanyang headlight ay full LED na except tail lights and signal light. At napaganda mga kalakbay dahil ang motor na ito ay merong tinatawag na built-in hazard light. Built-in hazard light mga kalakbay, ito yung hindi lang yung kanan, hindi lang yung kaliwa ang inyong pwedeng buksan, pailawin, kundi yung double, dobling ilaw sa tagiliran pwede mong pailawin. Ito nga yun, ganyan mga kalakbay. Pang-anim mga kalakbay, nagustuhan kong itong motor na ito dahil meron siyang answer back system. Ito mga kalakbay, yung kapag pipindutin mo yan, mag-response sa'yo yung motor mo. Halimbawa ganito. Yan, kita nyo naman, no? Nag-response siya. Kaya napakaganda, hindi ka na maliligaw pag ikaw ay nakapark, maraming mga motor, ibinitin mo lang siya and then mag-response agad sa'yo yung motor mo. Kaya napakaganda talaga mga kalakbay. Pang-pito mga kalakbay, gustuhan ko itong motor na dahil sa kanyang instrumental panel analog. Siguro mga kalakbay nagtataka kayo kung bakit mas gusto ko yung instrumental panel analog kaysa sa may digital. Para sa akin kasi, yung digital syempre alam naman natin may ilaw siya at syempre kapag nagtagal yung ilaw lumalabo yan, syempre de kuryente yan. Kaya para sa akin mas maganda yung instrumental panel analog. Hindi ka na problema, basta ganun ka na lang, no? Drive ka lang, kita mo naman lahat yung odometer mo, kita mo, tsaka yung tinatakbo mo, yung kilometer, kitang-kita mo naman, napakaganda, kaya mas gusto ko ito. Okay mga kalakbay. Pang-8 mga kalakbay, nagustuhan ko dito sa motor na to yung side mirror niya. Tignan nyo naman po, dahon type na siya at napakaganda, hindi mo na kailangan palitan pa. Astig na astig ang dating, pang forma. Kaya naman napakaganda ng motor na ito mga kalakbay. Pang-9 mga kalakbay, nagustuhan ko ang motor na to dahil sa cooling system ng kanyang makina. Air cooled na siya mga kalakbay, napakaganda nito sa 125cc na makina. Kung tatanungin nyo po kung anong mas maganda, kung air cooled ba or liquid cooled, syempre mga kalakbay, ang dalawang yan ay maganda na. Pero para sa akin, sa 125cc na motor, mas maganda yung air cooled sapagkat of course
sa cooling system naman, mas maganda yung natural. Yung hangin ang nagpaparegulate ng iyong makina ng sasakyan. Kaya hindi mo na kailangan pang gumastos ng liquid, maintenance mo pa yan para siyempre mapanatili mo yung iyong makina ng sasakyan. Pero of course maganda na yung natural, yung air cooled. Kaya ito po ang napili ko, mas maganda, mas preferred ko ang air cooled. Pang-sampu mga kalakbay, nagustuhan ko ang motor na to dahil sa kanyang style. Napakaganda, kakaiba yung style, yung slip resistant footboard and rider side back. Tignan nyo naman mga kalakbay, napakaganda, kitang kita ang kagandahan, astig na astig. Pang-11 mga kalakbay, nagustuhan ko ito dahil sa side stand switch nya. Ito mga kalakbay, kapag binaba mo yan, titigil ng kusa ang makina, at saka kapag nakababa po yan, hindi mo mapapaandar ang makina. Safe na safe ka talaga mga kalakbay. Yan po yung side stance switch, kaya ako nagustuhan ang motor na ito. Pang 12 mga kalakbay, napakaganda ng motor na to sapagkat ang gulong niya ay tubeless na mga kalakbay. Ang sukat ng kanyang gulong ay sa front 80 by 80 by 14, samantalang yung rear naman 100 by 70 by 14. Napakaganda mga kalakbay ng motor na ito. Kaya naman makapal na ang gulong niya at tubeless na, kaya ito ang napili kong motor. Napakaganda talaga sa baguhang tulad ko. Alright. Pang 13 mga kalakbay, maganda po ang braking system ng motor na ito. Sa front niya, hydraulic disc brake. Sa back naman, mechanical drum brake. Sa baguhang nagmumotor na tulad ko, napakagandang secure palagi ang ating pagbe-brake. Kaya ang brake nito, itong motor na to ay magandang maganda na. Kaya mga kalakbay, gustong gusto ko ang motor na ito. Pang 14 mga kalakbay, maganda po ang motor na to sapagkat ito po ay magaan at maliit dalihin, no? Kahit saan pwede mo siyang isingit. Ito po ay 96 kg lang. Magaan siyang dalahin at syempre pwede mong isingit kung saan saan. Hindi siya masyadong malaki, hindi siya masyadong maliit. Tamang tama lang talaga, lalo na sa bugahan na nagmumotor katulad ko. At pinakahuli mga kalakbay, nagustuhan ko po ang motor na to dahil ang motor na to ay matipid sa gasolina. Mga kalakbay, ang tinatakbo po ng motor na ito ay 55 to 66 km per liter. Could you imagine mga kalakbay, talagang tipid na tipid ka talaga sa gasolina dahil sa motor na ito. Kaya naman mga kalakbay, napakaganda ng motor na ito at swak na swak sa mga Pilipinong nagtitipid katulad ko. Kaya mga kalakbay, bili na po kayo ng Mio Gear S. Pero ang tanong ng karamihan mga kalakbay, magkano ba ang motor na ito? Magkano ba ang Yamaha Mio Gear and Yamaha Mio Gear S? Pero po mga kalakbay, dalawang version ito. Yung standard version nagkakahalaga ng 75,900 pesos pag kukuhain mo siya ng cash. Pero pag hulugan naman, magda-down ka ng 6,000 at pabayaran mo siya ng 36 month. Sa every month, pabayaran mo ng 3,592 pesos. Yung S version naman, yung katulad nung sa akin, pag cash mo siya binili, makukuha mo siya ng 79,900. Pero pagka hulugan naman, magda-down ka ng 6,500 at pabayaran mo siya sa 36 month at every month pabayaran mo ng 3,773. Pero din sila mga kalakbay na limited edition. Ito ay nagkakahalaga ng 81,900. Alright. Di mga kalakbay, kung anong nagustuhan mo sa motor na ito, just comment down below. At sana ay nagustuhan mo ang video ito mga kalakbay. Supportahan mo naman po ang aking channel. Mag-subscribe ka naman po at hit the notification button para lagi po kayong updated sa aking mga pinopost. Okay mga kalakbay, so hanggang dito na lang po tayo mga kalakbay. Tignan nyo naman ang aking motor, premium na premium. Napakaganda po. Muli sa inyo po, mag-suggest po kayo kung anong next vlog ko para naman sa channel ko ay ma-enjoy nyo pa ng ma-enjoy. Okay mga kalakbay, so God bless.